Good morning po sa bawat isa. Ayan po, good morning. Good morning po, Pastor Benny. At may mga kasama po tayo from FCC Lipa, Batangas. Ayan po, yung mga kabataan po doon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sama po natin yung mga kapatid po natin. Pwede po bang tayo po yung mga kapatid po natin from FCC Batangas? Ayan, praise God. Sige po, makakaupo na po kayo, mga nagagandahan at nagagwapuhan. Agree po ba? Pastor Benny, agree ka? Praise God po. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Batiin niyo po yung katabi niyo ng Happy Lord's Day. Ayan po, batiin po natin. Ngitian niyo po yan. Ngitian niyo po at baka mahawa po ng ngiti. Ayan. Alam niyo po, special po ang umagang ito dahil ito po ay ang ating ginintuang kaloob. Nawa po, kanina nagbibigay po si Nanay Sid ng mga sobre. Dapat hindi ka na yung lalapitan pa, ikaw yung kumuha eh. Ginanon mo eh. Dapat eh. Kanina po kumuha po ako eh. Ayan po, dito na po yung aking ginintuang kaloob. Sana po nandyan na rin po sa mga sobre nyo po yung inyo pong ginintuang kaloob. Amen po ba? Amen. Alam nyo po, ang ating pong topic sa umagang ito, pangatlong walk na po ito, pangatlong walking. Yung una po, walking in love. Pangalawa po, walking in purity. And last but not the least, the third part is walking in light. Or lumalakad sa liwanag. Sabi po dito, living in the light of Christ. Noong 2018 po, to be exact, June 23, 2018, meron pong 12 Thai boys, mga taga-Thailand. Sige po yung next slide. Sino po nakabalita dito? Meron po, meron mga nakabalita. Yung soccer team, 12 po sila, tapos kasama po yung coach sila. Pumunta po sila sa isang kuweba, sa cave. Ngayon, pumasok po sila, at nung time po na yon ay meron po tinatawag na habagat. Di ba po, pag sa atin may habagat, ano po nangyari? Bumabaha. So, hindi po nila alam, pumasok po sila sa cave, binaha po yung cave. When they were deep inside, meron pong monsoon o meron pong tinatawag na habagat na kung saan nagpabaha po sa buong kuweba. So, na-stuck po sila. At kung makikita nyo po dito sa screen po natin, sa upper right corner, doon po sila na stuck. Hindi po sila makaalis ng kuweba dahil punong-puno po ng tubig. At sino po dito nakaranas ng pumasok sa mga cave? Madilim po, di ba? Tama po? Madilim. Nandun po sila sa kasuluk-sulukan at wala po sila, sira na po yung flashlight nila, ubos na yung baterya, wala na po silang pagkain, wala na po silang tubig, baha po. Ano po sa tingin nyo yung nararanasan o nararamdaman po nila during that time? Ano po? Natatakot? Tama po ba? Kinakabahan. As the flood waters rose, alam nyo po, yung 12 na mga lalaking ito, kasama yung kanilang coach, nag-retreat sila. Papunta sa pinakasulok ng kuweba na kung saan hindi po sila malulunod. Pero ang kalaban po nila, una, madilim. Walang sunlight. Ang tao po kailangan niya ng sunlight, tama po? Walang pagkain. Tayo nga po, hindi lang makapagmerienda, nagrereklamo na tama po? And then, wala po silang tubig. Hindi naman po nila pwedeng inumin yung tubig doon dahil marumi. Then came a moment no one will forget. Meron pong dalawang expert na British divers. Ang pangalan po nila ay sila, sana po tama ang pagkakabigkas ko, John Volanten and Rick Stanton. They swam through the passages. Nakita nyo po yan? Lumangoy po sila dyan for them to rescue these 12 boys. Itong 12 o 12 kabataan.
They risk their lives. Ayan po yung ano po nila, yung mga equipments. They risk their lives after hours of searching. Hindi po nila alam kung nasan eh. Wala naman pong GPS tracker. Wala naman po silang cellphone na pwedeng malaman kung saan sila nandun. Hanap po sila, hanap. And after hours of searching, nakita po nila yung 12 kabataan, kasama po yung coach nila, 13 po sila. At nung makita po nila yung mga kabataan, sobrang papayat po. Andiyan po yung mga kabataan dyan. Sobrang papayat. Kasi wala na po silang wala na po silang makain eh. Pagkakita po ng rescuer na ito, una pong nakita ng mga bata, liwanag. Ayun po yung una nilang nadatnan because it is pitch black eh. Wala talaga po sila makita. Imagine niyo po yung naririnig mo yung bawat isa pero hindi mo makita. Sa amin po mga medyo hindi naman po maitim, di ba? Nakikita pa rin naman po, di ba? Pero kapag lahat po tayo pantay-pantay pag walang ilaw. Tama po ba? Walang maputi, walang walang maitim. Wala po sila makita. And then the rescuer told them, you are safe. Ligtas ka na. Parang sinabi po ni Marcoleta kay Estrada, ligtas ka na. Sabi ng mga rescuer, you are safe. At dun po, lumakas ulit yung loob ng mga bata. Pero may problema pa rin po. Ano pong problema? Paano po sila ilalabas? Hindi naman po lahat yun marunong lumangoy. Hindi rin naman po lahat yun diver. Pero sa tulong po nung iba't ibang mga rescuer that time, sila po ay nalabas. Pero may isa pong rescuer na nasawi during their rescue mission. But still, the mission was successful. Nailabas po nila yung mga kabataan. Alam niyo po kung ilang days po silang natrap din sa loob? Sa darkness? 18 days. Subukan niyo pong hindi kumain ng one day. Baka magreklamo na po tayo, di ba? Subukan po nating nasa dilim lang tayo ng one day. Baka na po tayo, mabaliw. Di ba? Manghina. Ito pong mga to, they were there for 18 days. And then yung marinig po nila yung word na you are safe. And then nung makita po nila yung liwanag, yung ilaw, it gives them hope, mga kapatid. So ano pong connection nito sa ating topic po? Sabi po dito, we too were trapped in darkness. Nung tayo po hindi pa po nakakilala sa Panginoon, tayo rin po ay nakakulong sa kadiliman. We are spiritually blind, unable to find our way out. At no amount of effort could lead us to safety. Para po tayong yung mga kabataan na nandun po sa kasulok-sulukan ng kuweba na kung saan hindi po natin kayang iligtas yung ating mga sarili. Not unless meron pong magre-rescue po sa atin. And in connection with that, mga kapatid, in our darkness came a light. Not from us, but from Jesus Christ, the light of the world. Nung tayo po ay nagpapakasasa, naglalaro sa kadiliman, dumating po ang Panginoong Hesus para ibigay yung liwanag na nanggagaling sa Kanya. Sabi po dito, number 1, 3 bagay lang po ulit. Ako po, laging laging 3 points. Parang parang basketball. Laging 3 points po tayo pag nagme-message. Number 1, remember your past and present. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Yan. Kung nagniningning ba yan? Blooming ba yan? Yan. Sana po blooming tayo, hindi dahil may karelasyon ha, dahil tayo po ay pinag-blooming ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Dati po, dati po kasama yan ng kadiliman. Pag titignan mo, dati yung ugali niyan, pangkadiliman. Yung ugali niyan, pangmundo. Amen po ba? Kapag kami nagmura, magmumura na rin siya. Kapag kami ng chismis, magchichismis na rin siya. Kapag kami naninira ng tao, uy, sali ako dyan, ang sarap naman ng almusal nyo. Di ba?
Pero sabi, you were darkness. Alam niyo po, sabi ni Paul, hindi niya sinabing, you were in the darkness. Magkaiba po yon. Sa sinabi niyang, you were darkness, ikaw talaga, kadiliman ka. Hindi po literal, ha? Pag sinabi mo natin kadiliman, namumuhay ka sa kadiliman. Yun yung identity mo. Sorry for the word, pero sinungaling ka, magnanakaw ka. Yun po yung identity natin before we receive the light of the Lord, the light of Jesus Christ, yun po yung identity natin. To accept it or not, ay nasa atin po yun. But we were darkness. You were darkness. It is our identity, not just our environment. Sabi po ng John 3:19, and this is the condemnation that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Dati talaga, pag Sunday, ang Sunday mo, SM day yan. Nasa SM ka talaga lagi niyan, o kaya nasa galaan ka lagi. Pero ngayon, dahil you are in the light of the Lord, ang Sunday mo ay Lord's Day na, Church Day na. Amen? So mamaya po, wala mag-SM ha. Joke. Sabi ni Pastor, Lord's Day, baka bawal na mag-SM pag Sunday. Pwede pa rin naman po. Pero unahin po natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, unahin mo si Lord. Sino po dito yung gumising kaninang maga, ang unang nasa isip niya, ano kaya mabibili ko sa SM Department Store ngayon? Ano kaya mabibili ko sa Ano kaya makakain ko mamaya? Magbubuffet ba kami? O yung unang nasa isip mo, ano kayang maibibigay ko sa Panginoon ngayong araw? Di ba? Because you were in the light right now. Sabi po, we are in the light. We are like the Lord. Hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil may ginawa ka sa Panginoon kaya ka nasa liwanag, hindi dahil binigyan mo ng ang Panginoon ng malaking offering kaya ka nasa liwanag. It is not because of our goodness, but because we are united in Christ. Wala po tayong ginawa, kundi yung tinanggap lang po natin ng ating Panginoong Yesus, the light of the world. So yung transformation po, next slide, is radical. Dati bulag ka, dati namumuhay ka sa kasalanan, you are spiritually blind, but now, meron ka ng sight. Dating patay ka, pag sinabi po nating patay, ay wala kang kakayanan na magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Diyos, pero ngayon binigyan ka ng buhay ng Panginoong Yesus to have the fellowship with God. At dati, ang buhay mo ay puno ng kasalanan, ngayon ang buhay mo ay puno ng katwiran. Dati yung buhay mo punong-puno na araw-araw, puro kasamaan, puro malalaswa yung nasa isipan, pero ngayon, ang nasa isipan mo na yung mga salita ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kung tatanungin po natin ngayon, kung magiging, sorry for the word, magiging technical po tayo, ilan po sa atin ngayon ang merong kabisado na 10 verses sa Bible? Kulang po, 9 lang. Ilan po sa atin yung may kabisado? 5 na lang po. 5 verse sa Bible. 5 verse na po pag ay yung Psalms 23, 6 na verse po yun. Nung nasa seminary po kami, ginawa po namin declamation po yun kaya kabisado namin. Sino po dito? Isang verse na lang po. Baka, wag lang po John 3:16, please lang po. O kaya Matthew 6:33. Yung medyo, naman po, unique. John 14:6, medyo na rin po yun kilalang kilala na Pero di ba po, kung magiging technical tayo, mas kabisado pa po natin yung mga paborito po nating storya sa Netflix kaysa sa mga Bible verses. Hindi ko naman po kinokondem na wag po tayo mag-Netflix. Wala pong problema po doon. Pero kung mas matimbang o mas malaki yung pag-google po natin tungkol sa salita ng Diyos, may mali na po. Tama? Sabi po dito, light reveals, guides, purifies, and gives life. So ano pong application mga kapatid? Remember who you were and who you are right now. Kung babalikan mo yung dati mong pagkatao, anong lumalabas sa iyong isipan? Yuck.
Gumaganon ba? Kadiri. Ganito pala ako dati. Kung magbabalik tanaw ka, kung titignan mo yung picture mo, sa Facebook po, di ba, may mga memories? Kaya on this day, ang payat pa ni Pastor Eman. Sa website po na ginawa namin sa aming kasal, meron po kami doon, 2017. Pag tinitignan ko po, parang hindi ako ang payat ko pa mapanga pa Ngayon, na po medyo bilugan na Pero kung titignan mo yung dati mong buhay, mga kapatid, nandidiri po ba tayo? Sa mga ginagawa natin dati. Praise God po, no? Yung conviction ng isang kabataan yun. Yes daw talaga. Mga kapatid, you are no longer defined by your past. You are defined by His life. Pag tayo po ay nakakulong pa rin sa dati po nating pagkatao, we will never move forward. And we will never walk in the light of the Lord. Nakakulong po tayo sa ating kahapon. Parang kanta po no? Nakakulong po tayo. Mga kapatid. Pero pinalaya na po tayo ng Panginoon. Para po tayo mga prisoner na pinalaya na ng warden, pero suot-suot niya pa rin po yung pang preso na na damit. Mga kapatid, pinalaya na po tayo ng Panginoon. Huwag na po tayong bumalik doon po sa dati po nating pagkatao because that is not our identity anymore. Amen po? And that should be our mindset, mga kapatid. Number 2, walk as child of light. Sabihin nyo nga po, child of light. Tayo po ay mga anak ng liwanag. We are people of light. Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 8b to 10, walk as children of light. For the fruit of the Spirit in all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord. Kung tatanungin po natin ngayon ang bawat isa, sa tingin nyo po, ano po yung acceptable sa Panginoong Hesus ngayon? Kung may gagawin ka ngayong isang bagay, ano yung acceptable para sa Panginoon? Kung may ibibigay ka ngayon sa Panginoon, ano yung acceptable sa Kanya? Kung may iisipin ka ngayon sa iyong isipan, ano yung acceptable sa Kanya? Sabi po dito, a habit of holiness. Dapat daw po maging habit natin yung pagiging banal. The word walk means continuous action, a daily lifestyle. Paul isn't just calling for a one-time act, but a habit of holiness. Hindi po sinabi ni Paul na ngayon magbabago ka and after that, mananatili ka na doon. Mag-i-stop ka doon. Magiging stagnant ka doon. Araw-araw po ay binabago po tayo ng Panginoon. Ang tawag po doon ay sanctification. Sa Tagalog po, pagpapaging banal ng ating Panginoon. Holiness. And when we say holiness, separation po yun. We separate ourselves from the world. Hindi po tayo lumalakad sa Panginoon because we are trying to be good. Mali po yun. Mali po yung ganong kaisipan. Or we are trying to be light. Lumalakad po tayo sa Panginoon sa Kanyang liwanag because yun po yung identity natin. Holy habits align your actions with your nature. Sabi po dito, light always produces life. When you walk in light, spiritual fruit grows naturally. Paul names 3 qualities. 3 quality po yung sinabi ni Pablo dito. Una, goodness. Kabutihan, mga kapatid. Gumagawa po ba tayo ng kabutihan? Sino po dito yung pagkagising pa lang yun na yung nasa isip? Kabutihan. Doing what is kind, generous, and loving. Tayo po ba ay nagiging righteous? When we say righteous, hindi po ito yung parang ipokrito po tayo. Hindi po ito yung parang meron tayong double standard. When we say righteousness, we are living with integrity and justice. When we say integrity, kahit na walang nakakita sa iyo, ginagawa mo pa rin yung mga matutuwid na bagay. Even though no one is watching, mga kapatid, yun ka. You are not living a double life. And that is integrity. That is righteousness. And truth.
Are we walking in sincerity and honesty? O yung lagi pong lumalabas sa bibig po natin ay kasinungalingan? Even the smallest na mga kasinungalingan, smallest lies are still sin sa eyes po ng ating Panginoon. Sabi po ng Psalm 119:105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Pag nakakita po kayo dyan ng may puno po tayo dyan, di ba? Puno ng bayabas po ba yun? Puno ng bayabas po yun, tama? Ang hinahanap po nating po dyan, bunga. Ano pong bunga? Bayabas, hindi naman po tayo maghanap po ng bunga ng mangga po dyan eh. Tama? Bayabas, as maghanap ka po, bunga ng mangga. May mangga ba dyan? Kita mo na ang bayabas eh. Di ba? Pagka tinignan po tayo, child of light to, di ba? Ano pong hanaping bunga? O puro bunga nga. Tama? Ano po yung Galatians 5:22-23? The fruit of the Spirit. Nakikita po ba yung bunga sa atin? The love. Nakikita po ba yung pagmamahal? Yung joy, yung peace, yung kindness, yung patience, yung goodness, yung faithfulness, yung gentleness, yung self-control. May nakalimutan po ba ako? Nasabi ko po yata lahat. Yun. Siyam po yun. Okay? Nakikita po ba yun? Lalo na po yung self-control. Yan yung pinaka po natin eh. Kailangang i-work out. Tama po ba? Tama po ba? Ayan. Yung wino-workout ng self-control. Paano po natin ma-workout yun? If in the first place, hindi po natin ginagawang ilaw yung salita ng Diyos. Ilaw yung salita ng Panginoon. Hindi po natin alam kung paano i-discern, kung ano yung pleasing, kung ano yung nakakatuwa, nakaagalak sa Panginoon. Sabi po ng Romans 12:2, buksan po natin yung ating mga Biblia, wala po dyan sa ating screen. Roma 12:2 or Romans chapter 12 verse 2. Buklatin po natin ang mga Bible natin, maging yan po ay nasa cellphone o nasa hardbound. Sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sabi po dito, hayaan po nating baguhin ng Diyos ang ating isipan. At paano niya po babaguhin po yon? Parang magic po ba na mag-download ng Panginoon sa atin? Hindi po. Kailangan po natin mag-input. Kailangan po natin magbasa ng Bible. Kailangan po magkaroon tayo ng daily devotion para mas lalo po nating malaman yung kalooban ng Diyos. Kung ngayon medyo nalalaman mo pa lang, medyo naiintindihan mo pa lang, dapat sa mga susunod na panahon, mas nakikita mo na ng malinaw kung ano yung kalooban ng Diyos. So, ask yourself daily, Lord, is this pleasing to you? Pag ginawa ko ba yung bagay na ito, magagalak ka? Tutuwa ka, Panginoon? Mapapangiti ba kita, Panginoon? Kung hindi kita mapapangiti, Lord, hindi ko na lang gagawin. Iisipin po natin eh. Meron po tayong nakita na talagang, sorry for the word, visit na visit ka. Lord, yung sasabihin ko ba sa taong ito, makakapagpasaya sa'yo? Kung hindi, Lord, hindi ko na lang sasabihin. Hindi yung prayer po natin, madapayan. Di ba? Yung mga kakaibang prayer po eh. Parang po eh. Ayun po yung mga prayer na hindi po sasagutin ng Panginoon. Ask yourself daily, Lord, is this pleasing to you? The more we walk in light, the clearer His will becomes. Alam niyo po, sa mga nag-aano po dito, nag-gardening, sa mga plantito at plantita po natin, yan. Plantitas and plantito. Di ba po, ang isang kailangan po ng mga po natin, mga tanim ay tubig, syempre. Liwanag, tama po. Sunlight, mahalaga po yung sikat ng araw. Tama po ba? Most ng mga halaman or mga bulaklak o puno, kailangan po ng sunlight. Doon po sila nabubuhay sa sunlight. And tayo po, kailangan din natin ng light, ng liwanag. Doon tayo nabubuhay. Yung liwanag ng salita ng Panginoon.
Spiritual fruit grows only where the light of God's presence shines. Meron nga po tayong fruit of the Spirit, love. Tama? Meron tayong joy, may peace tayo. Pero minsan, di ba, pagka pumitas ka ng puno ng, bunga ng puno ng mangga, alam niyo po yung mga hinog sa pilit, o kaya naman, yung mga maasim pa, di ba? Hindi pa season niya, hindi pa na-workout. Ganon din po sa ating mga buhay eh. We know workout po yung love. Minsan, konti pa lang yung pagmamahal. Konti pa lang yung kindness. We know workout po yan. Ang tanong po, dinidiligan po ba natin? Yung fruit of the Spirit po na yun. And number 3, reject and expose the works of darkness. Sabi po ng Ephesians chapter 5, verse 11 to 22, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. Ano pong sabi ni Paul? Next slide. Take no part. Huwag po tayong makiayon. Alam mo nang Kristiyano ka na, alam mo nang tumanggap ka na sa Panginoon, nakita mong may nagiinuman na kapitbahay, nakiinom ka din. Parang, kunyari, kakabautismo lang, tapos nakiinom ka rin. Tapos sasabihin ng kapitbahay mo, di ba nagsisimba ka sa FCC? Naku po, nasira pa yung FCC, di ba? Nasira pa si Lord. Ang prayer natin, Lord, ang prayer mo, Lord, mawin ko yung kapitbahay ko. Eh, nung inaya ka lang na, pre, tagay ka muna. O sige, tuwan-tuwa ka naman. Take no part, mga kapatid, sa mga kabataan dito. Pagka yung kaklase mo na yung nagbibigay sa'yo ng, kopyahin mo na. Para di ka mahirapan. O, tanong. Hindi naman nakatingin si teacher. Kopyahin mo na. Ikaw naman, talagang yung ulo mo nakaganon na eh. Gusto, di ba? Kailangan po, we should take no part sa mga kabataan po rito. Hindi lang po doon, sa mga mas malalalim pa po na mga issue, sa mga premarital sex, sa mga teenage pregnancy, sa mga relationship, na alam po nating bad influence lang sa atin, take no part. Sa mga kabataan nga po dito, sabihin niyo po, take no part. 1, 2, 3, go! Take no part. May sumabay po na hindi kabataan doon. Youth by heart yan. Ito po ay address sa mga kabataan po natin dito, maging dun sa mga kabataan po natin sa Lipa, Batangas. Kayo po ang next generation ng FCC as a whole. Ng FCC Philippines. You are the next generation. Kami po ay tatanda na po kami. May mga magkakaedad. Pero kayo po yung matitira. And nakasalalay po sa inyo. It's either mabubuhay o mamamatay yung iglesia po natin. Kaya take no part on those things. Amen po ba mga youth? Amen? At sa atin po, kala po ng mga adult, ligtas na sila eh. Tayo po mga adult, take no part sa mga church divisions, sa mga pagkakabahabahagi. Tayo po yung present na nangangalaga ng ating iglesia. Huwag po nating sayangin yung pagkakataon na maibigay yung the best para kay Lord. Amen po? Ibigay po natin, maging sa nasan man po tayong ministry, ibigay po natin yung nararapat para sa Panginoon. Sabi po ng Romans 13:12, let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Kapag po ba nandun tayo sa ating workplace, sa ating business place, sa ating school, sa ating bahay, tayo po ba, ang tingin po ba natin sa ating mga sarili, we are light or are we darkness? Oops. Pag dito sa church, talagang nagniningning ang liwanag. Pag nandun na sa workplace, hindi mo na ma-identify, hindi mo na ma-distinguish kung Kristiyano o hindi. Amen po ba? Kailangan po nating i-cast off the works of darkness. And sabi ng 2 Corinthians chapter 6:14, what fellowship has light with darkness? So ano po ibig sabihin? Avoid partnerships, habits, or environments
that draw you back to sin. Alam mo nang dati kang alipin ng kasalanan, dati kang alipin ng alak, ito po sa alak na lang po. Dati kang alipin ng alak, pero lagi ka pa rin bumibili ng ng bote ng pulang kabayo. Imbis na nilalayuan mo kapag nakita mo nang may nagiinuman sa sa medyo tapat ng bahay nyo, imbis na lumalayo ka, pag ganun ang mo, pampunta mo, pag ganun. Papunta dun. Sabi po, avoid. Sa mga po, laging ang mga simpleng illustration na lang po gagamitin natin. Sa mga lagi pong nakikibalita. Yan, mga nakikibalita sa umaga. In short, nakikichismis po Pinaganda ko lang po. Alam mo nang ganun kadati na hindi mo maiwasang hindi manira ng kapitbahay mo. Ginagawa pa rin, nakikita mo yung mga dati mong kasamang nakikipagbalitaan. O ganun ka, nakadungaw ka pa rin. Di ba? Sabi nga po, avoid, iwasan po natin. Tayo po, hindi, makikinig lang naman ako. Hindi, titikim lang naman ako. Yung tikim mo, 5 baso. Yung kinig mo, 1 oras di ba? Sabi po, avoid. Sabi niyo nga po, avoid. Avoid partnerships, habits, or environments that draws you back to sin. Hindi ka po pwedeng mamuhay sa liwanag nang namumuhay ka sa kadiliman. It will never happen. Truth to be told, to expose means to reveal and reprove, not by shaming but by shining truth. Our holy lives make sin uncomfortable and call others to repentance. Meron po ba kayong moments na hindi mga Kristiyano yung kasama mo, kunyari sa workplace. Pero dahil alam nilang Kristiyano ka, ito po, simple lang pagka kumakain kayo, uy, andyan si pray tayo. Sila pa po yung nagpe-presenta kasi alam nila, Kristiyano ka. Di ba may mga ganong moments dapat tayo na alam nila na ikaw ay sumasamba kay Jesus. Kaya sila pa po yung nag-a-adjust sa'yo, hindi ikaw yung mag-a-adjust sa kanila. Nagets niyo po? In our workplace, school, or family, be a moral compass. Be the moral guide. Be the moral light. Don't compromise truth to fit in. Shine instead. Magliwanag po tayo. So ano po yung ating tugon? Sa lahat po ng sinabi po natin, ano po yung tugon po natin? Awaken and shine. Gising po. Sabi ko nga po sa next slide, gising kapatid. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung gising pa yan, gising pa ba? Gisingin nyo po. Gising. Di ba? Malamig po ngayon. Pero ang gusto ko pong sabihin, baka tayo po ay tulog yung ating spirito. Gising. Baka stagnant po yung ating prayer life. Gising. Baka stagnant po, baka nakahinto po yung ating devotion, gising po. Baka hanggang member lang po tayo, gising po. Baka yung paglilingkod po natin ay 50% lang, gising. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, gising kapatid. May pinapagawa po sa atin ang Panginoon. Sa lahat mo lang nandito, may pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Pero bakit hindi mo nagagawa? Tulog ka kasi. Tulog po kasi tayo. Bakit hindi po natin naririnig yung sinabi ni Pastor? Tulog po kasi tayo. Literal po na tulog tayo. Gising po. Huwag po nating hayaan na maiwan po tayo dahil ang iglesia po natin ay lumalago. Huwag po nating hayaan na tayo po ay maiwang stagnant yung ating spiritual life. Alam niyo po, meron ako nabalitaan nung 2024, yung isang driver ng bus sa South Korea nakatulog. Ano pong nangyari sa bus? Alam niyo na po nangyari. Sira. Patay po yung mga nasa loob. Nakatulog lang po yun Baka po sa ating pagkatulog, hindi lang tayo maapektuhan, kundi yung mga taong nasa paligid po natin.
Kaya gising po. Sin dulls our senses. Pinapamanhid po ng kasalanan yung ating mga senses. Nagkakakalyo po yung ating mga puso. Baka kaya kala mo, minsan, parang Lord, di na kita maramdaman. Kung ako si Lord, mapapaano ako? Sorry anak ha. Ikaw yung gumagawa ng kasalanan dyan eh. Kung ako lang po ha, kung ako lang po yun ha. Diba? Minsan may kalyo na yung puso mo, kagawa mo ng kasalanan, kaya ikaw pa yung parang feeling mo, ang layo-layo ni Lord sa'yo. It makes us spiritually sleepy. The important question na gusto ko pong ibahagi sa bawat isa before we go to our ministry time. Has your spiritual life grown dim? Yung ating po bang spiritual life, yung ating pong mga spiritual na buhay, ay dumilim na ba? Meron po yatang bisita sa labas. Let Christ light awaken you again. Kayo po dito, tingin po kayo sa akin, sa gwapo pong nasa harapan. Yung usher lang po yung titingin doon. Yan. Has your spiritual life grown dim? Dumilim na ba yung ating spiritual life? Humina na ba yung ating spiritual na buhay? Nalobat na ba? Tama po? Pag nalolobat po, anong ginagawa? Ngayong umaga po, magre-recharge tayo sa Panginoon. Alam niyo po, isang maikling testimony lang. Nung mga nakaraang linggo po, ang dami po namin kailangan bayaran. Sunod-sunod po yung kailangan po namin bayaran sa wedding preparation. Pero praise God po kasi sunod-sunod din po yung nagpapadala po sa GCash. Literal po na sunod-sunod. And syempre I want to especially to give thanks din po sa ating mga elders sa FCC Abu Dhabi. Sunod-sunod po yung padala po nila. Kaya, kaya po may babayaran po akong may babayaran po kami 2K. Sasabihin ni Sister Doris, Pastor Eman, may nagpadala na po sa GCash nyo ng 2.5. Hindi lang po sakto, may sobra pa. Di ba? Kapag tayo po ay lumalakad sa liwanag, mga kapatid, hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. That is the timeless truth that we need to remember right now. Hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. Dumilim ba yung ating spiritual na buhay? Bakit dumilim? Kulang po sa liwanag, syempre. Kulang sa liwanag ng salita ng Panginoon. Bakit minsan parang kulang? Sa tingin niyo po, hindi po nagkukulang ang Panginoon, baka tayo po yung nagkukulang sa Kanya. Kaya po feeling natin kulang. Because in the first place, hindi naman po siya nagkulang. Sapat po yung ibinigay niya. At bago pa po natin siya bigyan ng kung ano man yung meron po tayo ngayon, siya po yung unang nagbigay sa atin. At yun ang ating Panginoong Jesus. Ang maisusukli po natin sa Kanya sa umaga pong ito ay pasasalamat at hindi lang pasasalamat, kundi gumising po tayo. Gumising po tayo, gisingin po natin yung ating mga spiritual life at maglingkod, magpuri, magpasalamat po tayong muli sa Panginoon.